Sa nakaraang video, halos mamatay siya hindi dahil sa sugat, kundi sa matinding pagod, gutom, at pagkaubos ng lakas, kailangan pa niya ng kalahating buwan bago makabangon. Pagkatapos ng kahihiyang iyon, nangako siyang gagamitin ang life simulation, kunin ang mga mahiwagang sandata, at tuluyan ng umalis, pero bigla siyang natigilan ng maalala ang isang napakahalagang bagay na kailangan niya munang gawin. Pagkatapos ayusin ang buong plano, nagtungo si Lin Tian sa main forge. Pagdating niya, bumungad sa kanya ang eksenang puno ng init at saya, mga dwarf na walang tigil sa paghampas ng martilyo, habang ang pulang nagliliyab na ore ay kumikislap sa ilalim ng apoy. Ang liwanag mula sa mga furnace ay tumatama sa mga mukha nila, nagpapakita ng determinasyon at pagod, parang pinturang buhay na buhay. Nang makita siya, agad lumapit ang chief blacksmith ng mga dwarf, si Bill, isang matanda pero matatag na lalaki. Sinabi nitong mas maganda na raw ang itsura ni Lin Tian at tinanong kung dumating siya para i-check ang progress ng forging. Ngumiti si Lin Tian at mahinahong sinabi na sobrang satisfied siya sa pag-unlad ng trabaho. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang totoong dahilan kung bakit siya naruroon. Gusto niyang personal na magpagawa kay Bill ng isang special magical weapon. Nang tanungin ni Bill kung para saan ito, biglang naging seryoso ang mukha ni Lin Tian. Sinabi niyang balak niyang gamitin ang weapon laban sa pinakamalalakas na nilalang sa kontinente, ang Bone King sa Great Tomb, ang Succubus Queen, at pati na ang Church, na may pinakamalakas na military power sa buong sangkatauhan. Napahinto si Bill. Lumakas ang tibok ng puso niya nang marinig ang mga pangalang iyon. Kadalasan, bawal pang ang pag-usapan ang ganoong kalalakas na puwersa. Pero ang batang ito, si Lin Tian, nakahanda raw harapin silang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, tinapik ni Bill ng mariin ang dibdib niya at buong respeto niyang sinabi na kung haharap si Lin Tian sa ganoong kalalakas na kaaway, kailangan niya nga ng weapon na walang kapantay. Nangako siya mismo ang gagawa nito at sisiguraduhin perpekto ang resulta. Nagbigay naman si Lin Tian ng pinakamataas na ceremonial gesture ng pasasalamat sa kultura ng mga dwarf, bilang pagpapakita ng tunay na respeto. Mula roon, dumiretso si Lin Tian sa armory ng enchanted weapons. Napangiti siya nang maisip na tapos na ang pinakaimportanteng parte ng plano, oras na para i-activate ang simulation. Pagbigay niya ng utos, agad lumabas ang bagong senaryo. Ipinakita ng system na sa kabila ng mga panganib at laban sa undead, naging alamat si Lin Tian sa kaharian ng mga dwarf. Minahal siya ng reyna at halos lahat ng babaeng dwarf. Pero naging problema iyon, dahil sa sobrang lakas ng charm niya, halos ikamete niya sa tavern nang habulin siya ng sabay-sabay. Ayon sa simulation, nagpasya siyang manatili sa Royal Palace at pag-aralan ang forging kasama si Jamila. Sa loob ng isang buwan, nakaproduce na agad siya ng mahigit 700 enchanted weapons. Pero pagdating ng ikalawang buwan, nagprotesta ang lahat ng babaeng dwarf. Gusto nilang pilitin siyang sumama sa mines, hindi dahil kailangan nila ng tulong, kundi dahil gusto nila siya. Lumabas ang tatlong choices. 1. Sumama sa kanila. Evaluation, 100 points. 2. Iwasan sila at manatiling ligtas. Evaluation, 10 points. 3. Act freely. Evaluation, 30 points. Napangiwi si Lin Tian. Kung piliin niya ang una, baka literal siyang lumunin ng buhay. Kung pangalawa naman, hindi titigil ang mga babae. Kaya kinagat niya ang labi at pinili ang free action. Lumabas agad ang resulta. Kahit nagpaupa siya ng buong guard team at isinama pa ang reyna sa mines para pakalmihin ang riot, nagplano pa rin ang mga babaeng dwarf para matrap siya. Halos mawala ang puri niya sa mga kanan nila. Noong gabing iyon, para hindi siya malason, napilitan siyang uminom ng 2.5 litro ng anti-toxication potion para makatakas sa trap nila. 3 buwan ang lumipas na puro pag-iwas, pagtakbo, at self-defense para lang mabuhay siya. Pero sa wakas, natapos niya ang forging ng 1,000 enchanted weapons. 700 level tier 10, 250 level tier 11, 50 world-class rank. Pagkatapos noon, nagpaalala pa ang system. Boys, protektahan niyo ang sarili niyo. Minsan, ang sobrang romantic lock ay mas nakakatakot pa sa monsters. Evaluation, 50% reward dagdag 50 life points. Simulation complete. Recovery time, 3 months. Sa sandaling iyon, iisa lang ang tumakbo sa isip ni Lin Tian. Sa wakas, tapos na ang impyernong ito. Makakaalis na rin ako sa lugar na to.
Pagkalabas ni Lin Tian mula sa teleportation gate matapos ang 3 buwan, hindi niya mapigil ang mapangiti. Sa harap niya ay isang buong warehouse na puno ng kumikislap at mataas na kalidad na magical weapons. Sinabi niyang kahanga-hanga raw talaga kapag buong bansa ang sabay-sabay na kumikilos. Lahat ng hirap at pagtitiis niya, worth it pala. Sa isip niya, mabuti na lang daw at hindi siya gumamit ng puwersa noon. Kahit hindi siya nakagawa ng weapon na half-moon tier o mas mataas pa, ang pag-produce ng mahigit 1,000 high-grade weapons sa maikling panahon ay lampas pa sa inaasahan niya. Habang nag-e-enjoy siya sa tagumpay, may napansin siyang kakaiba. Sa isang kahon, may 2 makinang na singsing. Napalapit siya at napatanong kung special rings ba ang mga iyon. Pero habang mas tinitingnan niya, halatang replica lang, mukhang gawa ng isang dwarf artisan na nag-try gumawa ng imitation. Dahil curious, sinubukan niya ang isa. Pagpasok ng mana niya, biglang sumabog ang malakas na suction mula sa singsing, at lahat ng magical weapons sa paligid ay naabsorb sa loob ng ilang segundo. Hindi napigilan ni Lin Tian na humagalpak sa tuwa. Wala na raw siyang kailangang plano para itago o ilabas ang mga armas, automatic nang nasolve ang problema. Ngayon, oras na para tingnan ang gift na sinasabi ni Old Bill. Pagpasok ni Lin Tian sa forge area, agad niyang naramdaman ang mabigat at hindi nakikitang pressure sa hangin. Ang dating maluwang na workshop na kasya ang 10 blacksmiths, ngayon ay may iisang tao na lang, si Bill, matanda pero matikas ang tindig, paulit-ulit na hinahampas ang metal habang sumasabog ang mga spark. Bawat hampas ng martilyo ay parang dumadagindong, umaabot hanggang sa dulo ng kaluluwa. Ang mga dwarf blacksmith sa paligid ay hindi maitago ang paghanga. May nagsabi pa na inaasahan nilang ganoon talaga si Master Bill, dahil mukhang half-moon class magical weapon ang ginagawa nito, gamit ang Thunderbolt Horn bilang core material. Kahit incomplete ang blueprint, kayang-kaya pa rin daw ni Bill na buuin ang kapangyarihan ng kidlat. Matapos ang mahabang forging, inilagay ni Bill ang nagliliyab na metal sa refining basin. Ngayong oras, hindi ordinaryong alchemical fluid ang ginamit niya. Gumamit siya ng espesyal na timpla na may halong dugo ng mga dwarf. Umalangaw-ngaw ang tunog ng kumukulong likido habang bumibigat ang init ng hangin. Umangat ang makapal na steam. Nang hilahin ni Bill ang weapon mula sa basin, malinaw na ang hugis nito, isang mahaba at eleganteng spear. Isa na lang ang natitirang hakbang, purification. Tumahimik ang lahat habang tinataas ni Bill ang kumikinang na sibat. Tumuwid siya at buong lakas na sumigaw, gamit ang tinig na parang kulog. Gamit ang dugo ng ating mga kasama, buuin ang banal na sandata. Sa mismong sandaling iyon, biglang dumilim ang kalangitan. Nagragasa ang mga ulap, kumulog ng malakas, parang may Diyos na bumababa mula sa langit. Isang napakalaking kidlat ang bumagsak pababa, diretsyong tumama sa sibat na hawak ni Bill. Ang liwanag ay nakakasilaw, halos punutin ang hangin. Ang impact ay sobrang lakas, lahat ng dwarf sa paligid ay natambak. Si Lin Tian man, napilitan pang kumurap at bahagyang ikiling ang ulo, ramdam ang nakakatindig balhibong presensya ng weapon. Nagliwanag pa ang sibat, ang aura nito ay kumalat na parang rumaragas ang alon, puno ng lakas at puwersang hindi kayang tapatan ng ordinaryong tao. Tahimik na sinabi ni Lin Tian sa sarili. So, ito pala ang power ng isang half-moon class magical weapon. Grabe, nakaka-overwhelm. Pag-akyat ni Lin Tian sa forging platform, dama niya ang pag-aabang at saya sa dibdib. Matapos ang isang malakas na hampas ng martilyo, ngumiti si Bill ng masigla at sinabi kay Lin Tian na natapos na ang magical weapon na ginawa niya, ang Spear of Zeus. Hindi man ito kasing lakas ng orihinal, sabi ni Bill, pero sapat na itong maging sandata niya. Ipinaliwanag pa ni Bill na kaya nitong supulan ang mga undead at tugma ito sa holy system, kaya walang magiging conflict sa divine energy. Sa madaling salita, ito ang pinakamainam na weapon para sa kanya. Pero binalaan rin niya si Lin Tian na napakalakas nito at sobrang nakakapagod gamitin, kaya tanging mga taong may matinding lakas, gaya niya, ang kayang magmaster nito. Bahagyang tumanggo si Lin Tian bilang pasasalamat at sinabi niyang nauunawaan niya. Pero bago pa siya makaalis, mabilis siyang pinigilan ni Bill. Sinabi ng panday na hindi pa talaga sa kanya ang weapon, hindi pa ito tutugan sa tawag niya. Kulang pa ng isang mahalagang ritual bago tuluyang makilala siya ng Spear of Zeus bilang tunay na master. Hiniling ni Bill na magpatak si Lin Tian ng ilang patak ng dugo sa espesyal na refining solution. Kapag nagawa niya iyon, saka lamang babalik ang spear sa kamay niya sa tuwing ihahagis niya ito.
Hindi tulad ng ordinaryong weapon, kailangan nito ang tamang bonding ritual bago magamit. Walang pag-aalinlangan, bahagyang pinalaslas ni Lin Tian ang kanyang palad at hinayaan ang ilang patak ng dugo na mahulog sa makulay na alchemical fluid. Sa mismong sandaling iyon, napakunot ang noo ni Bill. Ang dati niyang kalmadong mukha ay biglang napuno ng gulat at pagkalito. Napansin iyon ni Lin Tian kaya tinanong niya kung ano ang problema, pero mabilis na pinanatili ni Bill ang katahimikang puno ng pagtatago. Ipinagpatuloy niya ang proseso na para bang wala siyang nakita. Pagkatapos ng ritual, opisyal nang naging master si Lin Tian ng Spear of Zeus. Mula sa sandaling iyon, sinumang ibang tao na susubok humawak nito ay agad na sisipulan ng malakas na backlash. Tahimik na umasa si Bill na gagamitin ni Lin Tian ang weapon sa kabutihan, gaya ng ipinangako nito noon. Nagpasalamat si Lin Tian at sinabing gagawin niya ang tama, pero hindi niya maiwasang mapansin na parang may kakaibang tingin si Bill sa kanya, tila may pag-aalala at pag-iingat. Gayunpaman, nasa kanya na ang weapon na kailangan niya. Panahon na para umalis. Kinagabihan, iniwan ni Lin Tian ang isang liham bago tahimik na umalis ng lungsod. Nang makarating ang balita sa Reyna, lubos siyang nagulat. Sa sulat, sinabi ni Lin Tian na nais niyang maglakbay para hanapin ang paraan upang maibalik ang buong dwarf race sa ibabaw ng mundo. Dahil dito, nawala ang lahat ng hinala sa kanya at lalo pa siyang tiningala ng buong lahi. Naging mas marangal ang tingin nila sa kanya. Sa buong paglalakbay niya, walang nakapansin ng kahit anong kakaiba. Lihim na natuwa si Lin Tian, makakatakas na siya sa nakakasuklam na underground city na iyon. Kung manatili pa ako roon ng kaunti, baka bumigay na talaga ang likod ko, bulong niya sa sarili. Pero habang tumatakbo siya sa makitid na daang paakyat ng bundok, ilang hakbang na lang bago tuluyang makaalis sa teritoryo ng mga dwarf, isang pamilyar na figure ang biglang hamarang sa kanya. Si Bill, ngayon, suot nito ang sinaunang silver armor na kumikislap sa ilalim ng buwan, at sa kamay niya, isang napakalaking war mace na may napakalakas na presensya, isang world-tier weapon na walang halong duda. Ang gabi ay biglang tila lumamig. At doon, natauhan si Lin Tian na hindi pa tapos ang lahat. Paglapit ni Lin Tian, biglang lumamig ang tinig ni Bill. Hindi na ito ang mabait at magiliw na panday na nakilala niya. Sa halip, matalim at mabigat ang boses nito habang tinanong, Sir Dennis. Hindi. Mas mabuti sigurong itanong ko, sino ka ba talaga? Sa kabataan ni Bill, siya ang pinakamalakas na mandirigma ng buong dwarf race, at ngayong kaharap niya si Lin Tian, muling lumilitaw ang dating tapang. Tahimik na nagdilim ang mga mata ni Lin Tian, pero nanatiling kalmado ang boses niya habang kunwari nagtataka kung bakit naroon ang matanda. Ngunit ngumisi si Bill, malamig at puno ng panunuya. Sinabi niyang huwag nang magpanggap. Kanina raw, nang pinatulo ang dugo ni Lin Tian, may kakaibang masamang aura doon, at iisang lahi lang ang may ganitong klase ng dugo, ang goblin. Doon kumislap ang malamig na pagpatay sa mga mata ni Lin Tian. May pakinabang pa ang dwarf race, pero si Bill, gaano man siya kahalaga, hindi siya mas mahalaga kaysa sa buong lahi ng dwarfs. Kung makabalik si Bill sa syudad at isiwalat ang katotohanan, mawawasak ang reputasyong pinaghirapan ni Lin Tian. Lalo pang nagdilim ang mukha ni Bill nang mapansin niya ang special ring sa daliri ng lalaki. Galit na sinabi niyang puno iyon ng magical weapons na matagal nilang pinaghirapan na likhain. Pagkasabi ni Bill noon, biglang naglaho sa kanyang pwesto si Lin Tian. Sa isang kislap, lumitaw siya sa likuran ni Bill at sinipa ito ng napakabilis. Hindi nakareact si Bill. Napabagsak siya sa lupa, at agad siyang tinapakan ng madiin ni Lin Tian sa dibdib. Lumabas ang tunay niyang anyo, isang high-ranking goblin na may mabangis na mukha, matutulis na pangil, at dagwang pulang mata. Napabuntong hininga si Lin Tian at mahinahong sinabi, hindi kailangan umabot dito, ayokong patayin ka. Sa lakas nitong lagpas 5,000, hindi talaga siya kayang tapatan ni Bill na nasa 2,000-3,000 lang. Hingal at halos hindi makagalaw, pilit pang ngumiti si Bill. Inamin niyang tama siya, isang goblin nga si Lin Tian, at hindi basta-basta kundi isang mataas ang ranggo. Pero may tanong siyang hindi matanggap ng isip, bakit kailangan pang magsumikap mangolekta ng napakaraming magical weapons kung kaya naman niyang kunin ang lahat sa lakas niya. Hindi agad umatake si Lin Tian. Sa malamig na tono, ipinaliwanag niya ang dahilan, lahat iyon ay paghahanda para sa Great Tomb at sa Church of the Lionheart Empire. Nanlaki ang mata ni Bill sa pagkabigla. Kaya pala ganoon ang ipinagawa nitong weapons. Sa lakas ng goblin sa harap niya, malinaw kung bakit. Pero imbes na galit, humugot siya ng malalim na buntong hininga, may halo ng paggalang sa mukha.
Sinabi niyang matalino pala si Lin Tian. Ginamit man silang mga dwarfs, pero hindi niya sila sinaktan. Umaasa siyang tutuperin nito ang sinabi niya noon, na balang araw tutulungan niya ang buong dwarf race makabalik sa ibabaw ng mundo. Naniniwala raw siyang susunod ang dwarf sa kanya ng buong puso. Sa unang pagkakataon, kumurap ang damdamin sa mata ni Lin Tian. Hindi niya inasahang ganito ang sasabihin ni Bill. Ang pagkakaroon ng isang buong lahi bilang kaalyado, napakalaking pakinabang yun. Kaya tumalikod siya at malamig ngunit magalang na nagsalita. Master Bill, masaya akong naiintindihan mo. Pag nagkita tayo muli makalipas ang ilang buwan, malugod kong tatanggapin ang mga dwarf sa aking empire. Nang mawala sa paningin si Lin Tian, nanatiling nakatulala si Bill, bahagyang nanginginig ang mga kamay habang pinagmamasdan ang papalayong anino sa dilim. Sa loob-loob niya, hindi niya mapaniwalaan ang pagbabagong nangyari sa mundo sa paglipas ng mga dekada. Kahit ang isang goblin, nangangarap na ngayon magtatag ng isang empire. Ngayon, alam na ni Bill ang katotohanan at ang mga plano ni Lin Tian, pero paano kaya haharapin ng dwarfs ang napakalaking goblin empire na unti-unting bumabangon? Mag-like at mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na kabanata ng epic na kwento.